Tayo ngayon ay nabubuhay sa sinasabi ng Biblia na mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan. Bueno, ano ba ang ibig sabihin nito? Oo, tayo ay nasa isang daigdig na puno ng mga alalahanin at problema. Sa ngayon, hindi dito mga kapatid. Marahil ang sagot nyo ay oo, dahil lahat naman tayo ay may mga alalahanin. Ano-ano ba ang karaniwan na nagiging dahilan ng pag-aalala natin? Pangunahin na dyan ang problema sa financial. Lalo na kung tayo ay pamilyado. Baka ang ilan sa atin dito ay nawalan ng trabaho. Baka naman ang ilan ay nalugi sa negosyo. At kasabay pa doon yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya talagang napakahirap ng gayong kalagayan. Nandiyan din ang problema sa kalusugan. Nagtatagal o lumalalang sakit. At hindi lang mga may edad na mapektado nito. Kahit na sa murang edad pa lamang ay nararanasan na ito ng ilan. Nandiyan din ang problema sa pamilya. Dahil sa tayo ay hindi sakdal, kung minsan, hindi natin maiwasan na magkaroon ng di pagkakaunawaan. O baka naman ang ilan sa atin dito ay inuusig ng kanilang sariling pamilya dahil mas pinili paglingkuran ng Diyos na ikaw. Kamusta naman sa mga kabataan natin na nandito? Ano ba yung mga kadalasan na nagiging hamon sa inyo? Sa school, nandiyan ang pambubuli ng mga kaklase. O baka naman ang ilan ay pinipressure na pagligaw-biro sa mga masasamang libangan, paruruming bisyo. Ilan lamang yan sa napakaraming problema o alalahanin, hamon na napapaharap sa bawat individual. Nakalulungkot, baka ang ilan sa atin dito ay sabay-sabay pa itong nararanasan, gaya ng mga nabanggit natin. Kaya talagang totoo ang sinasabi ng Biblia na tayo ay nabubuhay na sa mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan. Kaya ang pag-aalala ay masasabing kasama na sa ating buhay. Pero baka may tanong natin mga kapatid, lagi bang masama na mag-alala o mabalisa? Hindi naman. Sa totoo lang, malakas magpakilos ang pagkabalisa. Pero sa paanong paraan? Halimbawa, nag-aalala ka sa exam sa school, susunod na linggo. Pero dahil sa pag-aalala o pagkabalisa, ngayong linggo pa lang ay kikilos ka na, mapipilitang mag-aaral ng review. Sa paggawa nito, baka makapasa ka at makakuha ng mataas na grado. Positibo yung naging resulta ng pag-aalala. O di kaya naman ay binigyan tayo ng atas, binigyan tayo ng bahagi. Dahil sa pag-aalala, gagawin natin ang lahat para magawa ito at matapos agad. Hindi lang para maipresenta natin ito ng maayos, kundi para maging kapakinabangan nito sa iba. Kaya magandang tandaan, makakatulong sa iyo ang kabalisahan o pag-aalala basta napakikilos ka nito na gawin ang tama. Pero mag-ingat. Dahil kapag labis ang pag-aalala, ang negatibong kaisipan natin ay parang isang maze o pasikot-sikot na daan. At baka mahirapan na tayong hahanap ng daan palabas dito. Totoo kung minsan, dahil sa mga nakikita nating mga pangyayari sa ating paligid, hindi natin maiwasan na maging negatibo sa iba't ibang kadahilanan. Kaya kanino tayo hihingi ng tulong para mahanap ang daan palabas? Ika, tama. Walang iba kundi sa Diyos na Jehovah. Pakisuyo mga kapatid, basahin natin ang unang Pedro, Kabanata 5, ang talata 7. Ano ba yung hinihimok ng Diyos na gawin natin? Unang Pedro, Kabanata 5, talata 7. Kayo ay nariyan na, ganito ang sabi. Habang inihahagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Oo mga kapatid, ang Diyos na Jehovah ay nagmamalasakit sa atin. Handa niya tayong tulungan mula sa lahat ng mga alalahanin natin kung ihahagis o aasa tayo sa ibinibigay ng tulong. Bueno, ano nga ba yung inalalaan na tulong ng Diyos na Jehovah? Alamin natin ang 4 na bagay at tingnan kung paano tayo makikinabang dito. Una, binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Pero may bumabang tanong, ano yun? Una,
kung paano tayo tatanggap nito. Kalawa, kung paano tayo makikinabang kapag natanggap na natin ito. At ikatlo, kung paano natin mapananatili ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Tinuturing ng ilan na payapa ang kanilang buhay kapag hindi ito magulo, walang kaaway, o di kayo walang pinagkakautangan. Pero higit pa riyan ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos na Jehova. At tanging siya lang ang may kakayahang makapagbigay nito sa atin. Ano kaya yun? Alamin natin. Pero bago yan, sagutin muna natin yung unang tanong. Kung paano tayo tatanggap ng kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Paano nga ba? Sabihin sa Diyos ang kailangan alalahanin at nadarama mo sa pamamagitan ng marugtog na panalangin. Basahin natin mga kapatid ang napakagandang teksto dito sa aklat ng Pilipos, Kabanata 4, ang talata 6 hanggang 7. Pilipos chapter 4, verse 6 and 7. Kayo'y na rin ha? Ito ang sabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin. Pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso, isip, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi lang sinabi ni Pablo na huwag mag-alala. Sinabi rin niya kung paano ito gagawin sa pamamagitan ng marugtog na panalangin. Ang sabi niya dito, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo ng marugtog at espesipikong panalangin, gaya na makikita natin sa ating larawan. Oo, ang sagot, dapat na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehova sa pamamagitan ng panalangin. Huwag natin itong maliitin. Tinuturing ng karamihan na ang panalangin ay isang anyo lamang ng pagbubulay-bulay. Pero sinasabi ng Biblia na ito ay talagang pakikipag-usap sa Diyos na Jehova. Gaya ng isang bata ng pagsasabi sa kanyang maibiging magulang ng kanyang mga kagalakan at pangamba. Kaya ipaalam sa ating maibiging Ama si Jehova ang mga alalahanin natin sa pamamagitan ng panalangin upang tayo ay tumanggap ng kapayapaan. Ngayon sagutin natin yung ikalawa. Kung paano naman tayo makikinabang kapag natanggap na natin. Sa binasa nating teksto sa talata 7, binanggit doon na ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat. Ano ba ang ibig sabihin ito? Ginamit ng ilang tagapagsalin ang pananalitang nakahihigit sa lahat ng mga pangarap o nakahihigit sa lahat ng plano ng tao. Sa diwa, sinasabi ni Pablo, ang kapayapaan ng Diyos ay mas kahanga-hanga kaysa sa may isip natin. Kaya kung wala tayong makitang solusyon sa ating problema, may solusyon si Jehova. Kung babalikan natin ang sitwasyon ni Pablo at Silas, dahil sa walang takot na patuloy na nangaral, anong ginawa sa kanila? Pinagpupunit ang kanilang damit, pinagpapalo ng maraming beses, at binilanggo pa nga. Pero sa halip na Panginoon, ano yung ginawa nila? Nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos na Jehova. Anong aral, mga kapatid? Dito makikita natin na kahit napakahirap ng kalagayan nila, nanatili silang payapa at panatag. Yan ang kapakinabangan kapag tinanggap natin ang kapayapaan ibinibigay ni Jehova. Oo, makakaasa tayo na ibibigay ni Jehova ang lakas na kailangan natin para maharap ang mga pagsubok. Baka may gawin pa siya para baguhin ang ating sitwasyon. Tulad ng naranasan ni Pablo at Silas sa Pilipos. Baka magulat din tayo sa gagawin ni Jehova para sa atin. Hindi man yun pambihirang bagay, pero tiyak na yun ang kailangan natin. Kaya magandang tandaan, kapag naihagis mo lang yung pasanin kay Jehova, ipaubaya mo na sa Kanya ang mga alalahanin. Pero hindi naman din ibig sabihin nito na kapag humingi tayo ng tulong sa Diyos, ay uupo na lang tayo at maghihintay ng resulta o pagpapala. Kailangan na kumilos din tayo ayon sa panalangin natin. Totoo, tinutulungan tayo ni Jehova, pero may inaasahan din siya na gawin natin. At kapag ginawa natin iyon, lubusan tayo makikinabang sa ilalaan ng tulong. Ngayon sagutin natin yung ikatlo. Kung paano natin mapananatili ang kapayapaan binibigay ng Diyos. Bakit ba mahalaga na panatilihin ito? Kapag nasolusyon na ito, nalampasan natin ang kasalukuyang mga problema, hindi naman din ibig sabihin nito na dito na lang din ito natatapos. Baka nga dumating sa punto na mas marami, mas mabibigat na problema pa
ang mamaharap sa atin. Kaya napakahalaga na mapanatili ito. Pero paano? Pinapayuhan tayo na sa halip na negatibong bagay ang pagtuunan ng pansin, i-focus ang ating kaisipan sa positibo at nakapagpapatibay ng mga bagay. Sa Pilipos, Kabanata 4:8 sa dulong bahagi, pinapaalalahanan tayo na patuloy na isa-isip ang mga ito. Isa sa makakatulong na mapanatili ito, kung lagi nating bubulay-bulayin ang nagawa ni Jehovah para sa atin. Isipin kung paano ka tinulungan ni Jehovah na malampasan ang may hirap na sitwasyon na naranasan mo noon. Baka ang ilan sa atin dito ay may malubhang sakit noon. Baka ang ilan ay walang mahanap na trabaho pang sustento sa pamilya. Baka naman ang ilan dito ay natatakot umabot o tumanggap ng higit pang pribilehiyo. Alalahanin kung paano niya tayo binigyan ng kapayapaan para mapagtagumpayan ang mga ganitong alalahanin. Kailangan ng puspusang pagsisikap para mapanatili dito. Isa pa, patuloy na magpasalamat sa Diyos na Jehovah sa mga pagpapalang natanggap natin. Kaya tunay na nakinabang tayo sa ibinibigay ng kapayapaan ng Diyos. Tatanggap tayo nito kung lalapit tayo sa pamamagitan ng marugtog na panalangin. At makakaasa tayo na bibigyan niya tayo ng lakas para maharap ang mga kasalukuyang problema natin. Tandaan na ang kapayapaan ng Diyos ay nakahihigit sa lahat. Kahit tayo ay kasalukuyang dumaranas ng matitinding problema, nasa mahirap na sitwasyon, na pananatili tayo nitong pananalig. At kung patuloy tayo magtitiwala, magpupokus sa mga positibo na pagpapatibay ng mga bagay, papananatili natin ang kapayapaan na binibigyan ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid yung ikalawang bagay. Binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan at patnubay. Pansinin ang isinulat ni Haring David sa Aklat ng Awit, Kabanata 94 verse 19. Awit 94 verse 19. Ang sabi, noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo. Sa paanong parang kaya inaliw ni Jehovah si David? Walang iba kundi sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Bagaman sinulat marami siglo na nakalipas, ang salita ng Diyos ay may lakas pa rin ang salita ng Diyos at tayo ay patuloy pa rin na natututo dito. Pinusulat ni Jehovah sa Biblia ang lahat ng salaysay, kasaysayan ng tao, lalaki man o babae, mabuti man sila o masama, para sa atin bilang paalala. Ito, nagbibigay ng kaaliwan ng kasulatan. Hindi natin mapag-uusapan ng lahat ng paraan kung paano ito ginagawa ng Biblia, pero kuha tayo ng ilang halimbawa ng mga lingkod doon na napaharap sa mga alalahanin, pero nalampasan niyo dahil sa kaaliwan at patnubay ni Jehovah. Unahin natin ang halimbawa ni Hannah. Tiyak na pamilyar tayo dito. Siya ay asawa ng Levitang si Elkanah at may isa pa itong asawa na si Penina. Lagi siyang iniinsulto nito dahil ito ay may mga anak at si Hannah ay hindi makapagdalang tao. Noong mga panahon yun, kapag wala kang anak, malaking kahihiyan yun sa parte ng babae. Kaya napakahirap ng sitwasyon ni Hannah. Pero nagkaroon ng malaking pagbabago sa kalagayan niya. Nung dumalaw si Hannah sa Shiloh, siya ay nanalangin sa Diyos at umiyak ng labis-labis. Kahit walang makaintindi sa kanya, nagtitiwala siyang maiintindihan ni Jehovah ang kalagayan niya. Kaya sinabi niya ang lahat ng nararamdaman niya. Naniniwala siyang kikilos sa tamang panahon ang Diyos ng katarungan na si Jehovah para sa kanya. Ano ang naging resulta? Sinagot ni Jehovah panalangin niya sa kamanghamanghang paraan. Siya nga ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Yun nga yung batang si Samuel. At kalaunan, siya ay patuloy na pinagpalad. Nagkaroon pa ng anak na tatlong anak na lalaki at dalawang anak na babae. Kaya ano yung matututuhan natin sa halimbawa ni Hannah? Nung una, nawawala na siya ng pag-asa. Iniisip niyang walang makaintindi sa kanya. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala at mapagpakumbabang lumapit sa Diyos na Jehovah, siya ay tumanggap ng kaaliwan. Pwede din natin gawin yan kapag tayo ay napaharap sa kaliwat ka ng mga problema, gaano man kabigat ang pinagdadaanan natin. Humanap ng tahimik na lugar kahit sa isip lang natin at ibuhos natin sa Diyos na Jehovah
ang nilalaman ng ating puso. At yan, ang mararamdaman natin ang ibibigay niyang kaaliwan at patnubay. Kuha pa tayo ng isang timbawan. Ang isang sa panghalimbawa natin, lingkod na si Elias. Sa taluktok ng bundok Carmel, si Elias ay ginamit ng Diyos para talunin ng buwan na pagsamba. At nabunyagan daang hulaang propeta ni Baal. At pinagpapatay ito. Nang matapos ang pangyayari yun, iniisip ni Elias na magiging maganda na yung kalagayan at baka magbago na yung isip ng hari si Ahab. Pero, ganun nga ba ang nangyari? Hindi. Ano pa, pinapapatay pa nga siya ng asawa nito na si Reyna Jezebel. Kaya, sa labis na pagkatakot, hiniling niya sa Diyos na Yehova na kuhain na ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Kaya naman sabi niya na, ano pa ang dahilan ko para mabuhay? Dahil sa mga nangyayari, iniisip ni Elias na walang saysay ang lahat ng ginawa niya. Mahabang panahon na naging pangunahin sa kanyang buhay ang paglilingkod sa Diyos na Yehova. Pero nakikita niya na mas lalo pang lumalala yung kalagayan. Kaya ibinuhos niya sa Diyos na Yehova, nilalaman ng kanyang puso. Nang makita ni Yehova mula sa langit ang kanyang minamahal na propeta, agad siyang kumilos. Si Elias ay inaliw at pinatibay ni Yehova. Sa anong paraan? Pinakita niya ito sa pamamagitan ng kamanghamang puwersa. Humangin ng napakalakas at nahati ang bundok, malalaking bato, nayanigan lupa at lumindol. Para bang sinasabi ni Yehova, ako ang kakampi mo. Ito ang kapangyarihan ko at kaya kong gawin. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. At dahil sa pampatibay at kaaliwan na natanggap niya, muling nabuhayan ng loob si Elias at agad na sumunod sa utos ng Diyos na Yehova. Ipagpalagay na tayo nasa kalagayan ni Elias ng mga panahon ng mga kapatid. Isang may edad na mahina at pinapapatay pa ng isang reyna. Siguradong matatakot din tayo at normal lang yun dahil tayo ay hindi saktan. Pero magandang matuto sa halimbawang ito ni Elias. Kung tayo ay aasa sa tulong, kaaliwan, patnubay ni Yehova, tulad ni Elias, makakayanan din natin ang takot na nararamdaman natin. Baka pinanghihinaan tayo dahil sa nakikita natin humihirap na kalagayan. Makakayanan natin ito kung patuloy tayong maasa at magtitiwala kay Yehova. Sa dalawang halimbawa na binanggit natin, napansin niyo ba mga kapatid kung ano yung pagkakatulad nila? Kung sila ay kasalukuyang napaparang sa mga hamon, ano yung ginawa nila? Tama. Binuhos nila ang lahat ng nilalaman ng kanilang puso sa Diyos na Yehova. Kaya tumanggap sila ng kaaliwan at patnubay. Napakagandang paalala nito sa ating mga kapatid. May papakita natin na tayo ay lubos na nagtitiwala kung binubulay-bulay natin ang salita ni Yehova, kung lagi tayong lalapit at hihingi ng tulong sa Kanya. Tulad ng mga sinaunang lingkod doon, tiyak natatanggap din tayo ng kaaliwan at patnubay. Tunay nga na nakapagpapatibay yung mga karanasan ng mga lingkod noon. Alam natin na ilan lamang yan sa napakarami pa. Kaya nagpapasalamat tayo dahil nandiyan ang Biblia para pumatnubay sa atin. Di ba sa itong katibayan na tayo talagang mahal ni Yehova? O tinipiyak sa atin ang Biblia na mahal tayo ng Diyos. Sa ating panahon naman ngayon, makakatulong ang patnubay ng Biblia para makagawa tayo ng matalino at makatuwirang mga desisyon. Sa ilang pagkakataon, direktang sinasabi ng Biblia kung ano ang dapat nating gawin. At posibleng may mga batas sa utos tungkol dito. Pero kung walang malinaw na utos sa Biblia para sa sitwasyon natin, may mga bagay naman na walang spesipikong sinasabi sa Biblia, pero nagbibigay ito ng prinsipyo. Pwede rin tayo mag-search sa jw.org. Ang website na ito ay may mga makasulatang payo tungkol sa maraming paksa at maaaring ang isa doon ay ang kasalukuyang kinakaharap natin sa problema. Maaari din tayo humingi ng tulong sa mga makaranatsang Kristiyano para makita ang angkop na mga prinsipyo sa Biblia. Nagpapasalamat tayo dahil alam ng may lalang kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Pagkakatiwalaan natin ng mga payo niya. Sa tulong ng Biblia, makakakuha tayo ng karunungan at unawan. Kaya sa bawat pagdedesisyon na gagawin natin sa ating buhay, laging isama ang Diyos na Yehova. Dahil ilalaan niya kung ano ang pangangailangan natin. Yan ang
ikatong pag-uusapan natin. Inilalaan ng Diyos ang mga kailangan natin. Para matanggap ang tulong ni Jehovah, meron tayong kailangan gawin. Ano yun? Pakisuyo mga kapatid na basahin natin ang nakaulat sa Mateo, Kabanata 6, talata 33 at 34. Mateo chapter 6, verse 33 and 34. Kayo na rin sabi, kaya patuloy ninyong unahin ng kaharian at ang katwiran niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Oo, nangangako ang Diyos na ilalaan niya ang kailangan natin kung uunahin natin sa ating buhay ang kanyang kalooban. Kung minsan baka hindi natin namamalayan, nagiging abala na tayo sa kakaisip ng mga problema natin. Baka na papabayaan na natin ang mas mahalagang bagay. Kaya bilang tunay ng mga Kristiyano, napakagandang paalala nito sa atin. Sinabi ni Jesus na patuloy na unahin ang kaharian. Tinitiyak ni Jesus na pagpapalain ang lahat ng susunod dito dahil kilala niya ang kanyang Ama na tumutupad ng mga pangako. Kaya pinasisiglan niya tayo na unahin ang mas mahalagang bagay at umasa sa tulong ni Jehovah na maharap ang problema sa bawat araw. Isip-isipin kung hindi niya pinababayaan ng mga halaman, mga hayop, lalong hindi niya pababayaan ang mga taong inuuna ang pagsamba sa Kanya. Kaya tandaan na nalalaman ng ating makalangit na Ama kung ano ang kailangan natin. Alam niya ang magiging pangangailangan ng bawat isa. Pagkain man, pananamit, tirahan, bago pa man natin malaman iyon. Kung tayo naman ay tumanggap ng pagpapala mula kay Jehovah, matutong magpasalamat at makontento. Kung minsan hindi man sobra-sobra ang matanggap natin, pero tiyak na masasapatan nito kung ano ang talagang kailangan natin. Meron pang isang paalala ng ating Panginoong Jesus na huwag labis na mabalisa o mag-alala. Napag-usapan natin kanina, kapag hindi ito labis, pwede tayong mapakilos nito na gawin ang tama. Pero kapag labis na, pinapaalalahan tayo na mag-ingat. Pansinin ang sinabi ni Jesus, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit kaunti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Meron ba? Tiyak na wala. Ang laging pag-aalala ay hindi magpapahaba ng ating buhay kahit isang segundo man lang. Hindi mapabubuti man ito ang buhay natin. Kaya sabi ba natin na praktikal pa rin ang payo ng Panginoon Jesus hanggang sa ngayon? Oo. At isang katalinuhan na sundin nito. Sa totoo lang, dahil hindi tayo perfecto, minsan, hindi natin maiwasan na labis na mag-alala. Kahit nangyari na isang bagay. Sana ginawa ko ito. Sana ginawa ko yun. O di kaya naman sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Paano kung mangyari ito? Paano kung mangyari yun? Merong ilang tulong na binibigay si Jehovah para kahit paano ay mabawasan natin ang labis na pag-aalala. At yan naman ang kaapat na pag-uusapan natin. Naglalaan ang Diyos ng maibiging tulong. Meron pa kayong clue, mga kapatid, kung ano ito? Katabi niyo siya ngayon. Maaaring nasa harapan o nasa likuran. Alam niyo na po siguro ang sagot. Pakisuyo na rin po ng ating larawan. Oo, naglalaan ng Diyos ng maibiging tulong sa pamamagitan ng ating mga kapatid sa kongregasyon. Tsak na meron kahit isa na makakapalagay natin ang loob at masasabihan natin ng mga nagiging dahilan ng ating pag-aalala. Maaaring sa isang elder o may gulang ng Kristiyano. Totoong-totoo ito, gaya ng mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 17, talata 17. Basahin din natin mga kapatid. Kawikaan, chapter 17, verse 17. Sabi, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Ang pagtatapat o pagsasabi ng damdamin sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan o pamilya ay makakatulong sa atin na makayanan at mapagtagumpayan ang mga negatibong damdamin bago pa man tayo madaig ng mga ito. Kaya huwag mahiyang magsabi. Pinili tayo ni Jehovah na maging bahagi ng kanyang pambuong daigdig na pamilya. Isang napakagandang pribilehiyo. At tiyak na natutuwa siya kapag nakikita niya ang kanyang mga lingkod na nagtutulungan,
papatibayan, nagkakaisa, nagtitiwala sa isa't isa. Huwag maliitin ang kapatiran natin. Pwede silang gamitin ni Jehovah para mabawasan ang pag-aalala o pagkabahala natin. Kaya sikapin maging malapit sa mga kapatid sa kongregasyon. Pero kung talagang wala kang makausap, nandiyan ang mga nakapagpapatibay ng karanasan, musika, pahayag sa ating JW Broadcasting at hayaan ang mga ito ang patibay sa inyo. Ang isa pa na tutulong sa atin ay ang pagdalo sa ating mga pagpupulong. Dito makikita natin na marami yung tumutupad ng nakaulat sa Hebreo 10, talata 25, na huwag natin pabayaan ang pagtitipon natin. Kapag dumadalo tayo sa pulong, napatitibay natin ang pagkakaisa ng ating kapatiran. May mga kapananampalataya tayo na itinakwil ng kanilang sariling mga magulang, kapatid, at maaaring isa ito sa mga nagiging alalahanin nila. Pero binigyan sila ng espiritual na pamilya na magmamahal at mangangalaga sa kanila. Kapag regular ka na dumadalo sa pulong, maaari kang maging ama, ina, o kapatid sa kanila. Di ba tayo napasisiglan nito na gawin ang lahat para madaluhan ang ating pagpupulong ng aktual kung pinahihintulot ng ating kalagayan? Kaya magsikap na patibayan ang iba. Isa sa mga tutulong para lalong sumigla at maging nakapagpapatibay, subukang makibahagi. Gawing tunguhin na makapagkomento sa pulong kahit isang beses lang. Lahat naman tayo ay kinakabahan. Normal lang yun. Pero isipin ang ikokomento natin ay hindi naman talaga para ito sa atin, kundi para ito sa mga kapatid na makakapakinig at makikinabang. Baka may pagkakataon na ang naging handa nating komento ay kailangan ng isang kapatid at ikaw ang ginamit ni Jehovah para patibayin siya. Oo, sa bawat pagdalo natin sa pagpupulong, meron tayong pribilehiyo na patibayin ang isa't isa. Kaya pahalagahan ang inilalaan ng Diyos na may bigong tulong. Sa kongregasyong Kristiyano, makakakita tayo ng mga talagang kaibigan na nagmamalasakit, tutulong para mabawasan ang pag-aalala natin. Kaya din sa pagdalo sa mga pagpupulong, napatitibay tayo ng pakikipagsamahan sa mga kapatid. Bilang pag-uulit, tayo ngayon ay nabubuhay sa mga panahong panganib na mahirap pakitunguhan. Kaya mga kapatid, sa mga kaibigan namin interesado, pwede din sa mga bagong bautisado, patuloy na patibay ng ating pananampalataya sa Diyos na Jehovah. Sa ngayon, hindi pinangako ni Jehovah na walang problema. Pero nangangako siya na bibigyan niya tayo ng lakas para maharap ang mga ito dahil mahal niya tayo. Kung mahalaga sa atin ang pakikipagkaibigan kay Jehovah, sisikapin natin paluguran siya sa lahat ng ginagawa at inisip natin. Gumawa ng paraan para lalong tumibay ang pananampalataya natin sa Kanya. At tignan kung paano niya tayo tinutulungan at tanggapin ang tulong na nilalang niya. Talagang napagpapasiglang mong malaman ng ating Diyos ay nagmamalasakit at mayroong personal na interes sa bawat isa sa atin. Hindi magtatagal ay maglalaan siya ng kaginhawaan sa sangkatauhan. Karaniwan na, sa isang pasyenteng may malubhang karamdaman ay handang tiisin ang anumang paggamot na magpapagaling sa kanya kahit napakasakit nito. Sa katulad na paraan, kung tayo ay kumbinsido na sa darating na hinaharap ay may nakaabang na walang hanggang pagpapala, mapalalakas tayo ng iyong kaalaman na maharap ang pansamantalang kahirapan na nararanasan natin. Bilang pangulit teksto mga kapatid, pakisuyo na sama-sama nating basahin ang Isaias Kabanata 41 ng talata 1. Isaias 41 verse 10. Sabi, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang magalala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita o tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng magtuwid kong kalakam. Hindi ba napakagandang teksto nito mga kapatid? Ako si Jehovah na lagi siyang nandyan kapag kailangan natin siya. Talagang nakakagaan ang loob. Sa ngayon, milyon-milyon na ang tumanggap ng kaaliwan sa lahat ng kanilang mga alalahanin ng problema sa tulong ng panalangin, pagbubuli-buli sa mga halimbawa sa Biblia, at pakikipagsamahan sa bayan ng Diyos na Jehovah. Alam natin na ang Diyos na Jehovah ang pinagmumulan ng namamalaking kaaliwan. Kaya mga kapatid, naway maging determinado tayong lahat. Laging isang-isip na kasama natin ang Diyos na Jehovah. At umasang hindi niya tayo pababayaan. Kaya sama-sama nating harapin ang may lakas ng loob, ano man ang problema o alalahanin ngayon sa inaharap. Magandang araw.
Brother Bukat sa pagtitibig na tayo. Kaya katutuhan namin kung paano namin